Hindi matigil sa pagsigaw ang binatang si Joshua habang nakagapos ang katawan niya sa isang silya. May piring ang mga mata niya, kaya't wala siyang kahit na anong makita. Hindi niya alam kung nasaan na siya sa mga sandaling ito at kung anong pakay ng mga taong dumukot sa kanya at dinala siya rito. Ngunit isa lang ang kanyang sigurado: nagugutom na siya. 3 araw na ang lumilipas, ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin laman ng tiyan niya. Gutom na siya at hindi na niya ito kayang tagalan pa. Sa 3 araw na pamamalagi niya sa kwartong kinaroroonan niya, ay wala siyang narinig ni isang katok sa pinto ng kwarto at nagdala sa kanya ng makakain na labis niyang ipinagtataka. Sa mga pelikula o teleserye naman kasi, kapag may kinikidnap ay dinadalhan pa rin ng pagkain. Ngunit bakit sa kanya ay hindi ganon? Napakadaya naman. Sa isip-isip niya, naisip niya na baka sobrang hirap ng mga dumukot sa kanya. Kaya wala itong kahit na anong maipakain sa kanya. Mga walang kwenta. Muli siyang sumigaw sa 5 pagkakataon sa araw na ito. Umaasa siya na may papasok na sa kwarto para dalhan siya ng makakain. Ngunit gaya ng nagdaang araw, walang dumating. Lumipas ang 1 hanggang 3 oras pero wala pa rin nagdala sa kanya ng makakain. Hanggang sa makaramdam siya ng pagkaantok at nakatulog nga siya. Nang magising, hingal na hingal siya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay at paa, ngunit bigo rin siyang magawa ito. Yun ay dahil nakagapos pa rin siya. Wala pa rin siyang makita dahil may piring ang kanyang mga mata. Tangina, bulong niya. Hindi na niya alam kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng araw na ito na hindi pa rin nakakakain. Malapit na siyang mabaliw kakaisip sa kung anong kakahantungan niya. Gusto na niyang makakain. Yun lang ang pinakagusto niya. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng pagbukas ng pinto. Hindi pa man siya tinatanong ng mga taong dumating ay nagpakilala na siya agad rito. Dahil wala siyang makita, hindi niya alam na hindi lang isang tao ang dumating. 5 ito, 2 babae at 3 lalaki. Sa unang tingin, mukhang walang kakaiba sa mga ito. Ngunit doon ka nagkakamali. Dahil sa likod ng maamong mukha ng mga ito, ay nagkukubli ang isang demonyo na handang pumatay ng kahit na sino. Sabik na nagtanong si Joshua kung papakainin na ba siya. Nagkatinginan ang 5 at sabay-sabay na napangiti. Ang iba pa nga ay napatawa ng mahina. Tinanong pa ng isa si Joshua kung gusto na ba talaga nitong kumain. Ilang saglit pa ay may inilapag ang mga ito na isang mangkok sa ibabaw ng mesa. Bahagyang napangiti si Joshua nang marinig ang tunog ng mangkok. Sa isip-isip niya ay makakakain na siya sa tagal na pamamalagi niya rito. Hindi na makapaghintay ang bibig niya na manguya at malunok ang kung anumang pagkain na inihanda sa kanya. Wala na siyang pakialam kung anong klaseng putahe yun. Basta ang mahalaga ay ang magkalaman ng tiyan niya. Nang sa gayon ay hindi na siya magutom pa. Ngunit may kondisyon. Ang sabi ng babaeng nakatayo malapit sa kanya. Hindi niya pwedeng kamayin ang pagkain hanggang sa maubos niya. Sa 2 pagkakataon, tumango muli si Joshua. Sinabayan pa niya ito ng pagngiti na siyang ikinatawa naman ng 5. Walang utak. Yun ang nasa isip ngayon ng 5. Dahil walang kaide-ideya itong si Joshua, na ang hinain sa kanya ay mga putol-putol na daliri ng isang tao
na ipinrito sa mainit na mantika. Napadila si Joshua nang marinig na magsisimula na siyang kumain. Ramdam niya ang paglalaway ng kanyang bibig dahil ilang araw rin siyang hindi pinakain. Hinanda niya ang sarili niya nang marinig na magsimulang magbilang ang mga ito ng 1 hanggang 5. Matapos yun, ay isinubsob niya ang mukha niya sa mangkok nang makakain na. Unang dampi pa lang ng pagkain sa bibig niya ay nakaramdam na siya agad ng kakaiba. Hindi niya matukoy kung anong pagkain ba ang hinain sa kanya. Ngunit kahit na ganun ay kinain pa rin niya. Bigla na lang kasing sumakit ang sikmura niya, kaya't wala na siyang napagpilian pa kung hindi ang kainin na lang ang pagkaing nakahain sa kanya. Kahit na wala siyang ideya kung ano ito. Habang abala siya sa pagkain, busy naman sa panunood sa likod niya ang 5 habang naka-video ang pagkaing ginagawa niya. Hindi lang ang pagkaing hinain sa kanya ang kailangan niyang ubusin, dahil may iba pa na hinanda na kapag tapos na siyang kumain. Hindi maalis ang ngiti sa 5 yon habang pinapanood si Joshua. Kitang-kita ang malademonyong ngiti sa labi nila sa harap ng kamera. Pagkakakitaan nila ito matapos ang pagkain ginagawa ni Joshua. Ang pamagat, mukbang. Dahil ito ngayon ang in demand sa YouTube at talagang pinag-uusapan. Batid nila na magiging interesado ang madla kapag nakita at napanood ang videong ito ni Joshua. Marami ang makukuryos sa kinakain niya at sa pagkatao nila na siya namang plano nilang 5. Nang sa gayon ay dumami pa ang manunood nila sa kanilang channel. At dahil doon, kikita sila ng malaki nang walang kahirap-hirap dahil sa pagmumukbang ng iba't ibang tao na kanilang plinanong gutumin. Nakaka3 mangkok na si Joshua at hindi pa rin ito tumitigil sa pagkain. Sa ngayon ay mga bituka na ang nilalantakan nito na talagang ginusto niya rin. Naubos niya ito ng mabilis at meron na namang isa. Lugaw naman na sinahugan ng walang hihigit sa 5 mata. Pinanood lang nila si Joshua hanggang sa matapos ito sa pagkain. Doon nila tinigil ang pagbivideo rito at tinanggalan na nila ito ng piring. Binigyan sila nito ng makabuluhang ngiti nang makatinginan nila. Maya-maya pa, yumuko si Joshua at mabilis na sinira ang mga taling nakapulupot sa kanyang mga kamay at paa. Gulat na gulat ang 5 nang makita kung ano ang ginawa niya. Sa isang iglap ay biglang nag-iba ang pag-uugali ni Joshua. Kung kanina ay mukha itong mahina, ngayon ay punong-puno na ito ng lakas. Yun ay dahil nakakain na ito at karne pa ng tao na nagpapanatili ng kanyang lakas. Nginisian niya ang 5 nang sandaling makatinginan niya. Akmang maglalabasan na sana ang mga ito ng kwarto nang patayin niya ito ng mabilis isa-isa. Pinagkakagat niya ito sa leeg hanggang sa tuluyang mamatay. Matapos yun, nagvideo siya habang kinakain ang mga ito isa-isa. Mabilis na napangisi si Joshua nang maisip ang ginawang katangahan ng 5. Walang kaalam-alam ang mga ito tungkol sa sikreto at pagkatao niya, na siya ay isang aswang at hindi lang basta isang ordinaryong binata.